Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Hi, magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan kung saan feature po natin ay ang kalusugan ng buong pamilya, health and wellness po. Dito po sa 702 DCAS, napapakinggan po yan tuwing araw ng Sabado. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. At syempre dahil sa pabago-bagong panahon, kasama rin po dyan ay ang paghina ng resistensya o yung pagkakaroon din natin ng pagkakasakit. Pero ngayong araw po na ito, malalaman natin ano-ano nga ba yung nagiging dahilan bakit ang tao ay humihina ang resistensya o ang immune system. Pag-uusapan po natin yan ngayon sa Kwentong Kalusugan, ang tabayanan po natin. Yes, Miss Mirna? Okay, paano nagkakasakit ang tao, no? Yan nga na-mention mo na ang dahilan ay humihina ang immune system dahil ang ating immune system ay nasa ating colon. So kapag ang ating colon ay punong-puno ng mga toxic chemicals at toxin overload, humihina ang immune system, madali tayong magkasakit. Kung ikaw ay sipunin, tumangin lang, may sipon ka na, may lagnat ka na, ay ibig sabihin baksak ang iyong immune system, bulok ang iyong colon o na ang colon mo ay punong-puno ng toxins. So, yan ang dahilan. So, yan ang ating tatalakayin ngayon na ano nga ang dahilan kung bakit ano ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng toxin overload. So let's say pumunta ka sa fast food restaurants, no? Siyempre, minsan gusto mo fast food lang, kakain ka, madali ka lang kumain dyan. So usually ang binebenta sa atin ay value meal. Mura na, andun na lahat. May soft drinks ka na, may french fries ka na, no? May tinapay ka na nakakabusog. But you don't understand that you are paying a cheap price for your health. Bakit? Anong meron dito sa value meal? So, una-una, tatalakayin natin ang meat at saka yung flour o yung burger, no? Mismo ay may tinatawag na ito ay kapag beef or meat, no? Ito ay hindi na-digest at ito ay it takes about a month bago ito ma-digest. Kaya na iipon ito sa colon, nagkakaroon ng toxin overload, dumadami ang mucoid plaque. Ito ay kulay itim, nagiging heavier and heavier, hanggang 30 pounds of it in the colon, kaya lumalaki ang tiyan, inside and outside. So maraming itong mga preservative as well, na nagiging sanhi ng iba't ibang klaseng sakit. E di, syempre, meron kang french fries na paulit-ulit mong inilulubog sa mantika. At itong paglubog sa mantika na ito ay akala natin healthy, no? Kasi syempre masarap dahil potato ito. Subalit hindi natin alam, pagka nilubog mo sa mantika at higher temperature, ito ay nagre-release ng tinatawag na acrylamide level. At ito ay cancer for me. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer, tumataas ang acrylamide level, no? E di sasabihin na lang natin, so kung hindi mo naman kakainin, pag kinain mo ang french fries mo, matitikman mo yung kanyang yung kanyang oil. Talaga naman saboring talaga naman minsan nandyan sa bibig, sa dila natin, matitikman mo, lalasahan mo talaga. May kasama itong soft drinks. Alam mo naman, mataas sa sugar ang soft drinks. Ang culprit ng lahat ng sakit ay sugar. So, may 15 tablespoon of sugar ang soft drinks at pag pinakuluan mo sa kaserola ang isang soft drink, ito ay after 30 minutes, patay mo ang apoy, maninigas, ang tigas-tigas at nangangamoy. Amoy asupre, ang baho.
So yan ang pumapasok sa iyong katawan without knowing it. Ito yung tinatawag nating mga value meals, ano. So Mm. ingat-ingat lang tayo. So, Miss Sasabihin Mena, na lang natin, sugar sa sugar din pala yun, no? Kasi yung soft drinks is sugar, tapos yung french fries na akala nating maalat, at the end, sugar din ang ibibigay sa bloodstreams natin. Ano? oo, artery clogging fat na meron ito, yun, yung nakakakos ng stroke, at saka yung paulit-ulit nga na nilulubog mo sa mantika yung french fries, sa same mantika at high temperature, nagre-release ito ng cancer-forming chemical na tinatawag na acrylamide. So, yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Hindi tayo aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At andito tayo upang i-expose o dahil sa aking napag-aralan, sa aking pagre-research, isineshare ko sa inyo itong kaalaman na to na dapat tayo ay mag-ingat. So sasabihin natin, edi yung sugar-free na lang. Yung pala, mas masama rin ang sugar-free kasi ito ay may tinatawag na pag ang sugar-free at high temperature, I mean, ang sugar-free, ito ay mga sweeteners, no, na may tinatawag na nako-convert ang chemical na ito to formaldehyde. At alam naman natin ang formaldehyde ay pang embalsamo ng mga cadaver, mga patay. So, hindi tayo aware ng mga itong bagay na to na dapat natin matutunan nito. So, kapag pumunta naman tayo sa supermarket, syempre, bibili tayo ng mga processed food, processed meat, tulad ng mga hotdog, tocino, mga ham, bacon. Ito ay may sodium nitrate o preservative na number one reason pagkain ng cancer at nakakakos ng cancer. Mga instant noodles, may mga chemicals ito, mga canned goods. So pag binasa mo mga labels ano, ng mga binibili mo, meron yung sobrang daming chemicals tulad FDMC, red dye, BHA, sodium benzoate, diacetyl, polysorbate 80, potassium bromate, at marami pang ibang mga MSG. So, ang dami pa na ito ang mga chemicals na nagdudulot ng sari-sari sakit sa ating mga katawan. At pag pumunta ka naman sa palengke, pipili ka na punong-puno rin pala ng toxins, ano, yung baboy, baka, chicken, na in-injection na ng mga steroids. So, ito ay, o kaya yung mga isda na tilapia, mga cream dory, at saka bangos, yan ay binibigyan, pinapakain ng mga feeds dahil yan ay sa farm fed yan eh, no? So, yung mga in-injection na ng mga steroids para sila ay mas mataba, mabilis, mabilis na Lumaki. maibenta at Mm-mm. lumaki at mabigat sa timbang. So malaki ang kita nila. Ito palang hormone na to na i-inject dito sa mga baboy baka nagdudulot ng 99% ng sakit sa atin dahil sa steroids, nakakakos ng mga bukol. Kaya mga bukol ay lumalabas lang kadalasan sa breast, kung saan-saan, sa paa, o kung saan-saan man ng parte ng ating mga katawan. So, yan ang dahilan. So, ano na ang mangyayari, no? Kapag na-impact sa ating colon ang mga kinakain natin at hindi ito nadadigest, yun na nga, babaksak ang iyong immune system, kumakapal ang mucoid plaque na tinatawag na itim na kulay, no? At ang pagka hindi na-digest, ito ay pinagbiyabahayan. 6 hours lang ng walang bacterial, I mean, 6 hours lang na hindi siya uh, ma, ma mailabas ano ma-flush ang mga ito sa ating para mailabas na as dumi, ito nagkakaroon na ng bacterial activity within 6 hours. So imaginein mo uh, uh, tirahan ng bacteria, trillions of bacteria, fungus, and parasites, at na-affecton absorption ng mga nutrients dahil sa toxin overload na ito. So yan ang dahilan kung bakit ang sakit ay hindi nangyayari overnight. Ito ay accumulation of toxins throughout the years sa mga kinakain mo at naiipon sa iyong colon. So yan ang mga dahilan kung bakit nagbibigay ito ng malaking panganib sa ating kalusugan. Unti-unti nitong nilalason ang ating katawan. Kaya dapat matanggal
ang mga toxin na ito sa ating katawan through detoxification o tinatawag na hydrocolonics upang sa ganun tanggalin ang mga toxins na ito, mga acid na ito na na-form dahil sa mga pagkain kinain natin sa matagal na panahon na hindi na ilalabas at naiipon dyan. Lalo-lalo na ang mga pasyenteng hindi dumudumi. Nako, kaawa-awa ang kalagayan nito. Ikaw ay parang bombang sasabog yan one day, meron kang masamang balita, may cancer ka na or may deadly disease ka na. So, ingat-ingat lang tayo, maging aware lang tayo na importante na ang importante tayo ay kumain ng tama at mailabas natin ang mga toxin sa ating katawan. Sa ngayon, uso na ngayon ang ubo, sipon, at kung iinuman mo ng antibiotic, ang nangyayari, uulit ng uulit pa rin at pataas ng pataas ang dosage ng antibiotic, no? So sa ngayon, para sa mga bata, tulad ng aking anak nung bagong salta kami sa Pilipinas, kami laging laman ng hospital. Salamat sa natagpuan kong herbal medicine, itong oregano na umpisa ng ininom ng anak ko, talagang hindi na siya inubo. So, ang ginawa ko dun sa oregano, tinimplahan ko siya, pinakuluan ko maraming oregano, at madali rin siyang tumubo pag ito ay inyong tinanim sa inyong bakuran, ano, o kaya sa mga paso. So, nung maraming dahon ng oregano, siyempre huhugasan mo muna ba sa asin, ano, upang mapatay natin mga bakterya. Then, pakukuluan natin ito, nakatakip ang kaldero. At pag kumukulo na, tanggalin natin yung mga dahon at timplahan natin yung mga liquid, no? Liquid na pinakuluan natin. Isang pitcher yun ng honey, 1/4 cup honey at 1/4 cup kalamansi o 1/2 cup kalamansi. Yung honey, syempre, sweet to taste, ano? Pag bata, syempre, mas masarap kung mas maraming honey. So ito ay patok ito. Pag ginawa mo na siyang juice, instead na yung juice na nabibili sa Tetra Pak, ito ang ginagawa kong juice sa anak ko. Truly, hindi na siya inuubo nung bata pa sila. Ngayon, ng aking apo naman, pagka medyo sipon-sipon at medyo siyempre tutulo-tulo ang sipon o medyo may ubo, talagang inaano ko na, inaagaran ko na ng oregano. Gustong-gusto ng bata yan. Ang edad ng aking apo ngayon ay 3 years old. Even when he was very young, like 1 year old, 2 years old, ngayon 3 years old, talagang oregano lang ang katapat na kasi wag mo, pag nagsisimula ka ng parang you don't feel good, parang ikaw uubuhin, sisipunin, bigyan mo agad ng oregano para hindi na, or else ang ubo at sipon, naglilinger siya pag hindi mo siya naagaran, nagiging tumatagal siya ng 1 month eh. So, pag inanuhan mo na siya, parang kinalaban mo na agad siya ng oregano at sinamahan mo pa para sa mga babies yun, ano, tulad ng apo ko. Pero sa mga matatanda, shot, kalamansi shot, mayat maya, isang kung uubo-ubuhin ka na, magkalamansi shot ka ng 1 day, mayat maya, no? Talagang hindi na siya matutuloy. Yun ang importante sa uubot sisipunin. Aanuhin mo muna siya, uunahan mo na siya ng kalamansi shot o vitamin C. Kung wala kang kalamansi, ah minom ka na lang sa tableta ng yung iniinom na tabletang vitamin C upang sa ganun hindi na siya tumuloy. Ako ang ginagawa ko ay 4 na kapsula na agad right away. So 2,000 yun para hindi na Mm. tumuloy siya Mhm. for 1 day. Okay, ayan, no? I-boost po natin yung ating immune system. Of course, kasama na rito yung tamang oras ng pagtulog. Mm. Sabihin ko na rin ang 5 silent killers. Ano-ano ito, no? Tulad ng meat na mention ko na, meat and meat products. So mga processed meat, no? Dahil ito lalo-lalo na ang pork, isang buwan bago ito ay ma-digest. So ito ay talagang nakakakos ng harm sa ating katawan. White flour, mga tinapa, usually sa mga probinsya sa atin, tinapay ang ating pangmeryenda, hindi natin alam na ito ay nakaka-constipate pala dahil low in fiber ito. Refined salt, mga refined salt tulad
Siyempre, pag kinumpare mo ang salt sa sugar, hindi mo alam kung ano ang alin doon ng sugar, alin ng salt unless nalasahan mo. Dahil nga the same chemical processing ang ginawa dito sa sugar and salt. Ang sugar, alam natin, na-mention ko na ito ay worst food that you will ever put in your mouth dahil ito ay lason. It suppresses your immune system, no? Ang caffeine. So panglima, caffeine. So 5 foods, no, na dapat nating iwasan dahil ang caffeine or ang coffee ay nakakakos ng hyperacidity at addiction. So destructive ito sa ating katawan. Yan yung 5 silent killers na hindi mo alam, pinapatay ka pala. Yun. Opo, no? So, So, itong mga silent killers na to, Miss Mirna, ay masarap sa bibig, ano? Yung talagang masarap din sa mata, pero hindi pala maganda yung effect sa katawan. So, how do we start po? How do we begin? Lalo na, sabi niyo po many times na in our program na sugar is addicting and it's one of the deadliest na pwede nating ipasok sa ating katawan. So, where do we begin and paano? okay, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman na tayo ay may good news na ipinababalita na ang ating katawan ay has its healing capacity. Within 10 days, if you eat the right food, no, you restrict yourself from all the foods that I have discussed kanina, ang ating katawan, within 10 days, gagaling ka sa sakit mo. God created man with a self-healing body within 10 days, ano? Within 10 days. Sabi nga, nung in-examine nila ang cells natin, there is the structure of laminin. Ang ano ibig sabihin nito, yung cells natin ay composed of, tayo ang katawan natin ay composed of many cells. At ang shape niya pala daw ay cross shape. Ibig sabihin, God in us will enable us to heal ourselves if we eat the right food, no? So our body has its healing capacity, will heal itself. So yan ang ginawa tayo ng Diyos, yung mga pagkain na yan ay in God's garden, ginawa niya ang mga vegetables at mga fruits according to the sickness that it will heal. Yung shape niya, tulad ng example, walnut, good for the brain, carrots, good for the eyes. It is all shaped like ang ano ng carrots ay like yung ano ng eye, ano, shape ng eye. Ang pechay, shaped like a bone. Kidney beans, shaped like a kidney. Tomato, yung 4 chambers niya, shaped like a heart. So it's good for the heart. So yung shape na lang ng mga fruits and vegetables na yan ay accordingly ginawa ng Panginoon where it is uh, where it will heal, no? So, tayo ay clinate na, tayo tinawag na herbivorous. Ang ating ngipin ay flat, no? At ang mga molars natin ay ginawa para mag-grind ng vegetables. We are called herbivorous. So, anatomically, tayo ay ginawang herbivorous na katulad ng mga kumakain ng mga damo, tulad ng mga kompleto ang ngipin sa harap, tulad ng mga horse at mga goat, yung mga kumakain ng mga damo. So tayo ay kailangan kumain ng mag-grind tayo, yung ngipin natin ay crenate para mag-grind ng damo. Magsabi mong carnivorous tulad ng mga lion, no? Tiger, ang ngipin nila, 2 front tooth laang. May Uh, pangil pangil, no? Etong teeth nila are sharp para lang sa lapain karne. ang flesh. Oo, ang karne. So, para lapain ito. So, so we are not created carnivorous. Ba't kakakain ng meat? Dapat plants. So, yan ang dinisign sa atin ng Panginoon Diyos. We are designed to eat plants. Ika nga sa Genesis 1 verse 29, God said, I give you every seed-bearing plant of the face of the whole earth, and every tree that has fruit in it, they will be yours for food. And then, sabi ng Panginoon Diyos kay Eve, you can eat all the fruits in the garden except the one in the middle of the tree. Or if you eat it, you will surely die. So, if we eat the right food, we will live. If we eat living food, we live. If we eat dead food, we die. So, Ano ba ang mga living food?
Oo. Ano Po bang dead yung, food? po yung mga Miss Mirna, no, for the interest of our time, yung mga living food is of course yung mga plants, no, yung mga Oo. plant-based, and sabi nga po ay tayo po ay mga herbivore. So, quickly lang po, yung last note po ninyo. Of course, ano bang living food? Anything na pinitas mo sa ground at itinanim mo, may buhay. Yung dead food, tinanggalan mo ng dugo, mamaya nangingitim, mamaya pagbabahayan na ng mga uod, no? So, ito ay dead food. So, pag madalas kang kumain ng BBM, baboy, baka, manok, definitely, anong patutunguhan mo mga sakit. Pero pagka ikaw ay hindi na kumain ng BBM, ng baboy, baka, manok, ano mangyayari? Magiging DDS ka, di ka nadadapuan ng sakit. Ayan. Okay, So, ayan. yan ay tandaan natin, bakit tayo nagkakasakit. Contact details po natin, Miss Mirna. Okay, you can call us for more information at 8776-3742. Again, 8776-3742 at ang ating cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Tawag na kayo, kami nagbibigay ng libreng konsultasyon, libreng diagnostic test, basta tumawag na kayo at for the whole month of August kami po ay may 40% discount para sa ating in-house para sa mga DCAS listeners. Tawag na ngayon na para kayo ay magkaroon ng kagalingan. At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Nawa po ay hindi lamang po dose of knowledge yung aming na-impart sa inyo, kundi ito ay maging lifetime application po ninyo. Marami pong salamat sa pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kwentong Kalusugan.